Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, share ko lang po sa inyo ang magandang kombinasyon ng insecticide, fungicide at foliar sa ating mga pananim. Ito po ang Peters, Alika at saka Score. So bago natin umpisahan mga ka-farmers ang pag-share at ang pagbahagi sa mga pinapa-spray nating produkto ngayon, unang-una ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa inyo. So nandahil po sa inyong mga ka-farmers ay 17,000 subscriber na po tayo sa ating YouTube, kaya maraming salamat po, no? So ngayon mga ka-farmers, hindi na natin patatagalin pa. Share ko lang po sa inyo ang ating mga ginagamit na insecticide. Ito po ay Alika. So ang Alika mga ka-farmers, ang iay po niya dito ay Lambda Cyhalothrin at saka Timetoxam. So may kakayahan siyang mag-control, no, sa mga suwing ang sucking insect tulad ng mga brood mites, stray aphids at saka whitefly. Hindi sa mga uod mga ka-farmers, dahil yung insecticide na Alika ay dual action po siya, no? Double AI siya mga ka-farmers. So ulitin ko, Timetoxam mga ka-farmers ang AI niya at saka Lambda Cyhalothrin. So pag Lambda mga ka-farmers, may kakayahan din siyang mag-control sa mga uod. Okay, din sa ating fungicide naman is Score. So systemic fungicide po siya mga ka-farmers, kahit dahon lang ang matatamaan, kaya din mag-absorb hanggang ugat, no, o buong katawan ng ating tanim na mga ampalaya, tanim ng mga talong, kamatis, sili at iba pa, dahil systemic po siya mga ka-farmers. So ang absorb niya hanggang ugat, no, o buong katawan. So ang EI niya ay Fluconazole. And then mga ka-farmers, pag halimbawa kayo mag-apply ng Alika, pag knapsack sprayer lang, ang dosage niya 3 to 5 ml lang. And then sa isang drum, pwede kayo sa 70 ml. Sa isang drum, pag knapsack sprayer, pwede 3 to 5. And then sa atin namang Score, 10 ml lang po sa isang knapsack sprayer, pag drum 120 ml. Ito naman po sa ating Peters mga ka-farmers, 40 hanggang 60, no? Apat na ganito hanggang 6. Kung drum, pwede kalahating kilo diretso ang ilagay sa isang drum. So ulitin ko, pag Alika mga ka-farmers, tamang dosage sa paggamit ng Alika, 3 to 5 ml lang sa isang knapsack sprayer. So magadepende po mga ka-farmers, kasi may sprayer na 16 liters, may sprayer na 20 liters. So pag 20 liters first application mo, dahil madami ang tubig, 20 compare sa 16, pwede ka sa 5 ml. And then pag halimbawa severe na ang mga insekto na i-control mo, pwede ka sa 7, no? Kasi marami naman ang laman. Pero pag halimbawa 16 ml lang, kasi ang nakaano din sa 16 ml lang, wala pa yung knapsack sprayer na 20 liters na dual, ang dosage po 3 to 5 ml lang. So pag drum na mga ka-farmers, uulitin ko, pwede ka sa 50, and then 60, and then pinaka maximum 70. So sa drum ka na lang mga ka-farmers. So ngayon nagpapalagay na po tayo ng 70, dahil po sa mga uod na meron na kumakain na sa bunga ng ating ampalaya. And then sa Score naman, pwede tag isang ganito 10 ml, no? 10 ml. So per gram 120 ml. So Fluconazole po siya. So ulitin ko, maganda siya sa early blight, late blight, leaf spot, anthracnose, no? So maganda to siya mga ka-farmers. So ang ating foliar, ito po ay 945-15. Ang ibig sabihin mga ka-farmers, ang nitrogen ay 9%, ang phosphorus, yung papatibay sa ay 45%, and then ang potassium para sa bunga 15%. Pero mayaman pa ito sa mga secondary nutrients mga ka-farmers, no? Ang ating ginagamit na Peters, and then at saka sa mga microelements. So mayaman to siya mga ka-farmers. So hindi lang po ito ay naglalaman lang mga major elements tulad ng nitrogen, phosphorus, potassium. Available pa din ang secondary nutrients, pati na din ang mga microelements. So meron siya dito mga ka-farmers sa major element, potassium, sa calcium meron siyang sa secondary meron siyang calcium, no? And then sa atin namang
Meron din siya pong buron, zinc, iron. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers. So yun po ang ating pinapa-spray sa ating ampalaya na gold ang dahon. Okay lang po, gold naman po ang presyo. How? Ayo. Gold din ang damit, pati ano nila na gold. Yan mga ka-farmers, gold na. So daming pang mga bungang napatak sa hangin. So ang dahilan nito mga ka-farmers sa mabilis ang pagdilaw ng mga dahon dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan, no? Walang tigil. So sa buwan ng August, parang 2 araw lang ang walang uwan. So nag-umpisa itong umulan mga ka-farmers sa sa June pa, no? May 2 linggong magasunod, and then init 2 linggo, and then babalik naman sa katapusan ng July hanggang August na mga ka-farmers. So tubig ulan ang dahilan sa mabilis siyang pagdilaw dito at stress hangin. So okay lang mga ka-farmers kaysa nadapa. Kasi pag nadapa to mga ka-farmers, katulad sa mga pananim ng mga kaibigan ko, ang palaya na 7 hectares, 4 hectares, wala na. Yung parang 1 linggo pa lang nanalasa ang hanging habagat na may dalang ulan at pabugso-bugso, tapos may yung hangin na dala ni Maymay, bagyong Maymay, yan bagsak. So hindi na sila nakakapitas. So yung time na yun mga ka-farmers, hanggang ngayon nakakapitas pa ako ng 4. So kung nasabay sa akin ang nadapa sa kanila, baka yung 4 na pitasan mga ka-farmers, yung sa 6, sa 7, 5, 6, 7, pang 8 hindi ko mapipitas. So hindi ako makakahabol ngayon sa magandang presyo, no? So yung pang 7 harvest lang natin mga ka-farmers at pang 8 sa ampalaya lang, hindi natin isali ang sitaw at saka pipino, nasa 350 po ang ating sales, no, sa 2 harvest lang. So ang gasto natin dito lahat ay 600. So ano na mga ka-farmers, kung ating anuhin, parang nakakaano na tayo sa gasto. Pero dahil hindi naman pwede na pag halimbawa ay makaharvest tayo, hindi na mag fertilizer, hindi na mag-spray, katulad ngayon palaging naulan. So pag itigil natin mga ka-farmers, wala na. Tapos na ang lahat. So dahil ito ay nangangailangan pa ng pag-spray, nangangailangan pa ng pagdilig ng fertilizer o pagsaboy ng fertilizer, so bibili ka. So ang ating hinihingi din 6,000 kilos lang, nakakuha na tayo ng 2 tonelada, so 4,000 lang. So sa tingin ko parang labis pa. Kasi yung natira mga ka-farmers, pag maipon to, marami pa, no? So marami pa. Yun ang resulta sa ating mga ampalaya dahil sa walang tigil na pag-ulan, no? Kung tingnan natin mga ka-farmers, nakakalungkot, no, isipin. Kasi 2 buwan pa lang po ito ang ating ampalaya, 2 linggo. Tapos yung ampalaya mga ka-farmers ay kaya itong mabuhay hanggang mga 3.5 months or 4 months. Pero ito 2 buwan pa lang at 2 linggo. Pero tingnan mo, nakakalungkot. So okay lang yun mga ka-farmers. At alam ko namang makakabawi po tayo. Kasi pag maiipon natin itong mga bunga na to, marami pa to. Hindi lang natin pansin dahil sa bungang sobrang dilaw na, no? Marami pa to pag pa to. So kaya pa tong magpitas ng 1.5 hanggang mga 1.8 siguro sa sa Bernis o Sabado, ganyan. Parang may ulan na naman napaparating. So yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo. So yung pinapa-spray natin, ang purpose nito, hindi na yung parang matuyo ang nadidilaw ng mga dahon. Para lang po ito sa bunga na hindi magkakakaraking. Kasi pag magkabiyak-biyak mga ka-farmers, mas lalong bumaba ang presyo. So ito mga ka-farmers, napakalaki na to, pwede na to i-harvest. Pero tingnan nyo, mistisa to, pero napakaganda.
kasi protektado siya sa ating ini-spray mga fungicide. Yan, napakaganda oh. Farmers niya, no? Kahit ito malaki. Tingnan niyo, dilaw na ang dahon pero wala kayong mapapansin na putok. Yan, dahil sa zinc na meron sa ating foliar na green acres at saka feeders. So hindi sila naputok mga ka-farmers, no? Kahit walong bisis na napipitasan. So may mga putok man mga ka-farmers, hindi masyado siyang lala. Yan, no? So nasa gilid pa ito. Pwede pa to sa good mga ka-farmers. So yun po ang ating update sa ating ampalaya na dilaw na ang dahon, gold na ang mga dahon. Okay lang yun, gold naman po ang mga bunga. Okay, joke lang mga ka-farmers ha. So ano lang mga ka-farmers, pinapasaya ko lang ang sarili ko. Kasi kung tutusin mga ka-farmers, nakakalungkot, no? Nakakalungkot kasi ang pagod mo. Wala tayong magagawa. Tubigan. Buti nga umupa ang ulan, nakapag-spray. Yan, may mga malalaki pang bunga sa ilalim mo. Mga ka-farmers, oh. Good pa to mga ka-farmers. Ngayong panahon na yon, hindi na maarte ang mga buyer dahil shorted na sa supply. Agawan na sila mga ka-farmers. Hindi katulad sa mga marami oversupply na pagtingin nila may kunting pasa, ayaw na nila. Gusto nilang babaratin mga ka-farmers. Pero ngayon wala na silang magagawa. Katulad naming mga farmers, wala nang magagawa. Tinatanggap na namin kung ano man ang ipagkaloob sa amin ng Panginoon araw-araw. So kung ulan, ay alam naman natin ang ulan ay blessing. So ang importante at pinakamahalaga ay marunong lang po tayo magpapasalamat po, no, sa ating Panginoon. So yun lang po mga ka-farmers ang sekreto at sandatan natin para hindi tayo malungkot sa ating makikita. Okay, so bago tayo magtapos mga kapwa ko farmers, ating update sa ating ampalaya nating pinapa-sprayhan ng fungicide, insecticide at foliar, mega love shout out po sa lahat kong mga subscriber, viewer, sharer at commentator. So sa inyong lahat, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Thank you.